Pong istasyon dito po sa Bombo Radio Philippines po. Unang-una po sa lahat, Ma'am Vanessa, kamustahin po natin yung sitwasyon, especially dyan po sa ground base, yung mga nakakalap po na information, especially dito po sa ginagawang rescue effort sa mga naapektuhan pong mga residente po dyan, Ma'am Vanessa. Okay, so sa side, i-contextualize ko lang ha. Kasi dalawa yung affected na countries. So you have China and you have Nepal. So yung upstream is the China part kasi andun yung kanilang port, yung Girong port nila. So may mga Chinese din na affected doon. So meron tapos sa downstream area, that's the Nepal side. So, ongoing pa rin yung rescue efforts, tsaka yung retrieval din na ginagawa from both sides. But I think medyo pinos muna nila yung rescue operation tsaka yung retrieval because of yung existing ng isang lake na nabuo out of doon sa nangyaring flood. So, may nangyari ulit na damming ng debris. So, naipon ulit yung tubig sa upstream. So, meron ulit tendency na magkaroon ulit ng flood sa downstream. So, medyo hinolt muna nila, pinos muna nila, tapos ina-assess muna nila yung kanilang operation. But so far, yun nga nabanggit ninyo kanina, more than 400 na bodies na yung na-retrieve nila along the gorge area, yung lalo na sa Trisoli area, dun sa Rushua district. Kasi yun yung confluence kung baga nasa delta kasi siya, tapos andun yung communities sa embankment ng river. So doon talaga karamihan. And then, umaakit pa rin yung number of missing. So right now, it's 1,500 plus. So ongoing pa rin yung assistance na ginagawa ng Nepal government sa families ng mga affected communities. So meron silang mga itinayo ng mga centers kung saan nagpapalista sila ng mga missing so that they can properly assess kung ilan ba talaga yung missing pa at sino-sino yung mga dapat nilang hanapin. Yes. So yun yung current na situation on the ground. So lahat ay mobilized actually dito sa Nepal at the moment. And then not only on the side ng retrieval, but also doon sa paghahanap ng explanation. Kasi up to now, there's no proper explanation ano ba yung nangyari. Kasi wala pang assessment talaga na ito talaga siya. So yung center namin, yung International Center for Integrated Mountain Development, we are working closely with the government of Nepal through the Prime Minister's office. So nung nangyari siya, tumawag agad ang PMO office sa opisina namin and they wanted to have like a very scientific rapid assessment kung ano ba talaga yung cause nung biglaang pagkakaroon ng tsunami from the mountain. So yun yung yung aming description ngayon na parang mountain tsunami siya talaga kasi tinitignan din ng mga scientists namin na parang kung GLOF siya, GLOF is yung glacial lake outburst flow. So ito kasi yung pagkakaroon ng dam doon sa isang glacier. So parang dahil sa climate change, masyadong mainit ang panahon, natutunaw yung ibabaw ng glacier. Tapos habang natutunaw siya, umiinit yung tubig, lumalalim yung tubig, lumalalim yung lake hanggang sa hindi na kayang i-hold nung ice, nung glacier mismo, yung buong tubig na yon kaya siya nag-outburst, yun yung nagkakaroon ng flooding. Pero yung sabi ng mga scientists namin sa office, parang merong iba pang events na nag-trigger doon sa tsunami na yon kasi yung volume ng water is something na parang hindi siya ganon yung characteristic ng GLOF unless napakalaki nung GLOF or napakalalim niya. So yun yung tinitingnan namin ngayon. So yung aming mga cryosphere specialist, yung aming mga glaciologists, talagang full hands talaga sila dito, all hands on deck na ina-assess yung mga data namin from our mga data stations. Kaya lang ang problem namin, yung ibang data stations namin ay na-wash out din. So, yun yung current situation ngayon. So, there's the
side na ng rescue retrieval, and also there's this scientific na ginagawa na ina-assess talaga ano ba talaga yung nangyari, yung explanation, so that in the foresight magkaroon tayo ng mga recommendations later on how na ma-address or kaya mag-adapt yung mga tao dito sa mga ganitong mga pangyayari. Kasi this is something na extraordinary. Kasi talagang nakakaranas din ang Nepal ng flooding, pero ito ay sobrang laki. Napaka-massive niya kung i-compare sa scale dun sa mga previous na nangyari talaga. Ma'am Vanessa, kamusta yung rescue operation na ginagawa? Kasi meron tayong mga nabasang report na possible daw na meron pang mangyaring second flood na posibleng tumama, especially dyan sa disaster zone, according yan sa pahayag ng isa pong Red Cross official, Ma'am Vanessa. So yun nga yung sa Chinese part sa Tibet area, sila yung nag-share ng information sa Nepali government na may nakita sila after nilang nagpalipad ng drone, nakita nila na meron na namang embankment ng dam sa taas. Kasi syempre yung roll ng debris, tapos nagpatong-patong sila, tapos yung tubig na hindi pa nakakababa ay nasalab nila. So meron ka na namang dam sa taas. So kung hindi na naman kayanin later on ng debris na yon, yung bigat ng tubig, for sure magfa-flow na naman yun na flood. So ngayon, dun sa side ng China, pinos muna nila yung kanilang retrieval operation, yung rescue operation, and dito naman sa baba sa Nepal, kasi doon na sa doon ang focus ngayon ng retrieval operation doon sa Chitwan River. Doon sa area na yun, kasi yun na yung low-lying area. Kung baga lahat ng debris na, doon na babagsak. So doon na nila nahahanap, nakikita yung mga bodies, tapos doon na rin nila, kung meron mang marerescue, along that area naman sila nare-rescue. So yun yung current situation, and they are still assessing kung ano ba yung real na situation doon sa daming na nangyayari, na meron ulit doon sa upper stream ng Trisula River. Ma'am Vanessa, may kalakihan po yung bilang ng mga turista na hinahanap after the incident. Can you describe yung lugar o yung disaster zone bago yung incident? Is it tourist area po ba, ma'am? Kaya't maraming mga turista na doon po sa lugar? Okay, so that area, yung Rashua district actually, is considered siya as a very busy area. Kasi yun yung daanan papunta doon sa Girong Point, which is yun yung border ng China at saka ng Nepal. So that's one thing. So we can say that this is an economic vein. This is a road. This is an economic road na vein ng trade between China and Nepal. So lahat ng mga products from Nepal, lahat ng mga products from China, dito dumadaan. So makikita nyo doon sa mga videos na sinishare online na yung buong port, actually kare-rebuild lang nila yon, is na-wash out siya ng buo, and you can see all those mga container vans na may mga laman na products. So yun yung isang reason kung bakit maraming tao doon, kasi it's a critical trading route between Nepal and China. And then another thing is, aside from being a trading route, it's also a pilgrimage route. So yun kasi yung daan din kung saan nagko-cross yung mga Hindu from Nepal or from India para maka-reach sila doon sa Tibet side ng China. Kasi papunta sila sa Kailash, Mount Kailash, doon sa Lhasa na district ng Tibet. So this is one of the holiest places ng mga Hindu. So they usually do pilgrimage, and this season is the pilgrimage season. So bago kasi mag-winter, talagang nag-pilgrimage yung mga Hindu from Nepal, from India, from Bangladesh to Lhasa in Tibet para
ikutin nila yung Kailash Mountain kasi it's a very sacred mountain for them. Okay. Kaya makikita nyo, maraming Indian na kasama doon sa nawawala. Yes At saka po. mga tourists din, tsaka trekkers kasi yun yung route din papunta ng Langtang Valley. Okay. So Langtang Valley is a prominent na trekking area na malapit sa Kathmandu. Kaya very popular na trekking area siya. Kaya yun nga, tulad ng sinabi mo kanina, maraming foreigners yung nawawala because of those characteristics nung lugar na yun. Okay. Ma'am Vanessa, makakasama din po